So, I came across this post. No? Parang nagulat ako kasi parang hindi naman ito yung nakita ko kanina nung nagbabrowse ko. Even kay Kuyang Ibing. No? So, sabi dito na nag-post. Davao named first, the 5th most risky city of the tourist. Ito, inedit nila. Pero hindi nila inedit itong Manila ranks number 5. Ganito ka-demonyo yung mga supporter ni Bongbong Marcos. Diba? Bangag City is located in Davao City. Pero ito po ang original post ng Philippine Star. Ito po yung original post ni Philippine Star. Diba? Manila named 5th most risky city for tourists. So tama nga naman yung nandun sa baba. Sabi, Manila ranks number 5 among the riskiest cities for tourists among the 60 international cities according to Forbes. So kitang-kita nyo kung paano minamanipulate ng mga tangang supporter ni Bongbong Marcos yung mga publication material ng mga media. 'Di ba? Ito yung mga natututunan ng mga tanga-tangang supporter ni Bongbong Marcos. 'Di ba? Ay, ito yung original post, oh. Tapos babag. Ayan, kita nyo. Ito, pinalitan nila yung pangalan ng Manila sa Davao. Pero hindi nila napalitan yung Manila risk. Ganyan ka, bobo ka, tsaka katanga itong mga supporter ni Bongbong Marcos. Sobrang nakakatawa kayo. Ito yung problema natin eh. Patuloy itong mga syunga-syungang supporter ni BBM, puro kagagawa ng mga pinagagawa. No? Hindi ko alam kung parang ang hirap tanggapin na meron tayong mga kababayan na ibebenta yung katinuan para lang sa kabangagan. Diba? Yan yung mga pinapakalat ng supporter ni BBM. Puro basura. Masinungalingan, katarantaduhan. Alam mo, deserve ng mga kababayan natin yung mga totoong balita eh. Hindi yung puro kagaguhan. Diba? Chief, kung totoo man ang sinasabi ni Nympha na may bentahan ng mga babae dito sa Punta Villa, ay nakailangan imbisiga mo ito. May mangyayaring bentahan ng mga babae sa mga foreigners sa may Punta Villa sa makalawa ng gabi. Totoo ba ito? Opo. Sen, hindi na ako magtatagal kasi baka nasundan na nila ako. Maraming buhay ang malalagay sa panganib at masisira dahil sa operasyon ni Calvin Magallanes. Gumawa ka agad isang team. Checkin mo ito. At kung totoo man ito, i-raid mo kagad ang Punta Villa. Alam niyo guys, hindi ko alam kung matatawa ako dyan sa Black Rider na yan. Unang-una sa lahat, gusto kong malaman kung tama pa ba itong ginagawa Abalos, knowing that one, he is the actual secretary of DILG. Okay? Pangalawa, mismong ginagamit niya ang DILG dyan sa storyline ng palabas na yan. Pangatlo, ito ba ay pinagbabawal ng batas? Pwede ba na gamitin mo ang sarili mo? Parang ganito lang yun guys eh. He is the actual secretary of DILG. And sa storyline, they're talking about DILG itself. What are they trying to do? Ito lang yung naiisip ko dyan. So, pinapalabas nila na yung ginagawa ng DILG is ganito, ganyan, ganon. So, para mas lalo bang maintindihan ng mga tao ang ginagawa ng DILG? Sa totoo lang, para sa akin ha, hindi mo kailangan gamitin ang show na yan, ang posisyon mo, plus ang opisina ng DILG para lang malaman ng taong bayan kung ano ba ang function mo as a secretary ng DILG. Kung in truth, hindi naman namin maramdaman kung ano ba ang function ng DILG. Well, may mga tao alam kung anong pinaka-mandato ng DILG. Pero kung hindi namin nakikita kung ano ba talaga ang purpose kung bakit may DILG,
Wala rin kahit ilagay mo yan sa storyline ng kwento ng Black Rider. Is this your way of educating people to know and understand the main function and purpose why we have DILG? Hindi naman natin alam kung gaano karami yung oras na ginugugol ni Secretary Abalos sa pagsushooting niya. Clearly lang, of all, simulang nagkaisip ako of all secretary ng DILG, si Abalos lang ang gumawa nito. Para sa akin, honestly, you're not educating people as to what ang mandato ng DILG at ng pagiging sekretary mo. Ang nangyayari, isa ka lang kwento. So ngayon, may mga tao pwede magkaroon ng interpretation na ang pagkakaroon ng DILG at ang pagiging sekretary mo ay walang pinagkaiba sa isang entertainment storyline or series or teleserye. Diba? If you want people to take you seriously, then don't educate people by using DILG in a series like that. Diba? Kung tutuusin, ang dami-daming kailangan gawin ng DILG. Nangunguna na dyan, asaan yung driver nung biggest shabuhol na sinasabi nyo? Wala na kaming nabalitaan doon. Bakit kaya hindi nyo isama siya dyan? No? Para at least namin, para at least malaman namin kung ano na ba ginagawa ng driver na yon, nakakulong pa ba yon, nakawala na ba yon, tapos na ba yung storyline niya.